Tinanong ng matandang lalaki kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Sinabi niyang huwag itong gumalaw dahil kung hindi, maaari siyang mamatay. Sa isang mabilis na kilos, sinimulan niyang ilipat ang napakalaking enerhiya sa ulo ni Jeshan, na nagdulot ng matinding sakit. Parang may malakas na alon sa loob ng kanyang bungo, ngunit kasabay nito ay unti-unting nadudurog ang bigat na kanyang dinadala sa loob ng 10 taon. Parang pinupulbos niya ang mga bato sa kanyang ulo. Hindi katakatakang siya ang kinikilalang pinakamalakas sa lahat, at labis siyang humanga sa paggamot na ito. Si Sue ay pinagpapawisan habang patuloy niyang ginagamot ang tumor ng matandang lalaki. Hanggang sa wakas, sinabi niyang tapos na. Habang nakahiga ang matanda, tinanong niya ito kung ano ang pakiramdam niya. Sumagot ito, pakiramdam ko ay napakalinaw ng aking isip, parang ako'y muling isinilang. Napagaling mo ba ang aking tumor? Tumayo siya at sinabing hindi niya kailanman magagawang suklian ang kabutihang ginawa nito sa kanya. Ngunit sinabi ni Sue na iniligtas din siya ng matanda, bagay na ikinagulat niya. Binanggit din ni Sue na may kaugnayan siya sa lugar na ito. Tinanong siya ng matanda kung siya ba ang orihinal na may-ari ng bahay. Ipinaliwanag niya na ang bahay ay dating pag-aari ng isang taong malapit sa kanya, ngunit maaari na itong gamitin ng matanda dahil hindi na babalik ang may-ari. Nagpasalamat ang matanda at sinabing wala na siyang ibang mapupuntahan. Pagtingin kay Seal, sinabi ni Sue na may regalo rin siya para sa bata. Masiglang sumigaw si Seal, karne ba ito? Ngunit ngumiti si Sue at sinabing, mas maganda pa ito sa karne. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at biglang lumutang ang bata sa ere. Sa una, naguluhan si Seal habang papataas ng papataas, ngunit hindi nagtagal, nasanay siya at natuwa sa kanyang nararanasan. Nag-alala si Jeshan, ngunit pinakalma siya ni Sue. Ayos lang siya, mula ngayon ipapakita ko sa kanya ang universo. Biglang pumasok si Seal sa isang transcendent state, at binalot siya ng isang asol na orb. Tinanong ng matanda kung ano ang ibig sabihin nito, at ipinaliwanag ni Sue na kung mauunawaan ni Seal ang tunay na pundasyon ng lahat ng bagay, makakamit niya ang kaliwanagan. Nagulat si Jeshan at nagtanong, paano niya ito makakamit? 2 taong gulang pa lang siya. Ngunit ipinaliwanag ni Sue, mas mabuti ito, upang hindi siya masira ng kanyang kapangyarihan habang nasa pinakamalinis pa siyang estado. Sa isang iglap, lumipad si Seal sa langit at mabilis na nawala. Pinanood siya ng Sword Empress at sinabing, maganda ito, tinatanggap niya ang lahat ng kaalaman ng napakabilis. Pumasok na si Seal sa larangan ng Unrestricted. Napamulagat si Jeshan. Sinumang makapasok sa larangang ito ay hindi na maaapektuhan ng init o lamig. Malayang dumadaloy ang kanilang enerhiya, at umaangat sila sa antas ng isang superhuman. Sa madaling sabi, tanging ang mga ganap na martial arts masters lamang ang nakakaabot dito. Matapos ang ritual, bumagsak si Seal mula sa kalangitan at damapo sa mga bisig ng kanyang lolo. Sinabi ni Sue na huwag mag-alala, natulog lang siya at madyay gising din siya agad. Hindi pa rin makapaniwala si Jeshan na umabot si Seal sa ganitong antas. Tinanong siya ng Empress, bakit ka nagtataka? Sa pamamagitan ng pagkalas sa mga hangganan ng mundo, nakuha ni Seal ang kakayahang magising at maging immortal. Lumapit si Sue at hinaplo si Seal. Ang kapalaran ay palaging may hindi inaasahang paraan ng paglalantad ng sarili nito. Nagpasalamat si Jeshan at inalok si Sue ng isang masarap na pagkain bilang ganti, ngunit tumanggi siya. Tinanong siya kung bakit siya maagang nagretiro, at ipinaliwanag niyang patungo siya sa kanluran. Naniniwala siyang may nangyari sa kanyang mga magulang maraming taon na ang nakalipas. Para sa kanya, ang tamang gawin ay palayain ang sarili mula sa kanyang nakaraan at mga hinanakit bago siya tuluyang lumisan. Napaisip si Django sa kanyang determinasyon. Talaga kayang napakapanganib ng kanyang paglalakbay. Ano nga ba ang nangyayari sa kanlurang rehiyon? Ngunit sa huli, tinanggap niya ang kanyang desisyon na umalis. Ninais ni Jeshan na maging ligtas siya at sinabi niyang sigurado siyang magiging maayos siya anuman ang mangyari. Nagpasalamat siya at sinabihan silang manatiling buhay upang muling magkita balang araw. Sa isang iglap, ang tanging naiwan ay isang ihip ng hangin habang siya ay naglaho sa bilis na mas mabilis pa sa tunog. Namangha ang matandang lalaki, ang kanyang tapang ay bihirang matagpuan sa panahon ngayon. Isipin na lang, si Seal ay nakarating sa antas ng Unrestrained Mastery,
isang bagay na hindi pa kailanman nangyari sa Miriam. Ngunit siya pa rin ay isang sanggol lamang. Bagamat hindi na siya nababahala sa biglaang pagkamatay mula sa kanyang tumor, kailangan pa rin niyang makamit ang muling pagtatayo ng kanyang katawan at protektahan siya. Parehong mahalaga ang paghihiganti sa kanyang pamilya, gaya ng kanyang pinlano. Tinawag ni Jeshan si Sil para kumain at inilagay ang isang mangkok ng sopas sa mesa, ngunit nang tingnan niya ang kama, wala na siya roon. Nagulat ang matanda at dali-daling dinampot ang kanyang sibat, iniisip na baka may umatake. Tumakbo siya palabas, sumisigaw at nagtanong kung sino ang bastardo na gumawa nito. Ngunit nang tumingala siya sa bubong ng bahay, nakita niyang tumatalon at sumisigaw si Sil sa tuwa. Natarante siya at tinanong kung paano siya nakarating doon. Habang patuloy na naglalaro si Sil, napansin niyang malapit na itong mahulog. Agad siyang lumundag upang saluhin ito bago tumama sa lupa. Alam niyang hindi na ito madaling masasaktan ngayong nakamit na niya ang unrestrained mastery, pero hindi niya maiwasang mag-alala. Nakiusap siya na huwag na ulit itong umakyat sa bubong. Ngunit nakasimangot na tumanggi si Sil, sinasabing masaya iyon. Sa susunod na sandali, bigla niyang binanggit na paparating ang ate. Tinanong ng matanda kung sino ang tinutukoy niya, at itinuro niya ang direksyon ng pugad ng mga bandido. Sumigaw si Sil, tinatanong si Hien kung may dala itong karne para sa kanya. Muling humanga ang matanda sa kakayahan ni Sil na maramdaman ang presensya ng iba. Sa sandaling iyon, hawak na ng bata ang isang malaking piraso ng karne. Samantala, sinabi ni Hien na pumunta lang siya upang makita ang Empress, ngunit nalaman niyang umalis na ito. Ngayon natapos na ang seremonya ng Empress, maaari nang bumalik ang Wood Moon Sect upang muling siyasatin sila. Tinanong siya ni Jeshan na kung kamusta ang pagsasanay ng mga bata. Sinabi ni Hien na maayos na ito ngayong natutunan na nila ang Sword Clarity Technique. Hiniling din ni Jeshan na maturuan siya ng isang bagay. Tinanong ni Hien kung ano ang nais niyang matutunan. Sumagot ang matanda na gusto niyang matutunan ang Cloud Step Technique, isang paraan ng pagpapalakas ng katawan na nagbibigay daan sa gumagamit na gumalaw ng malaya sa hangin. Ipinaliwanag ni Hien na ito ay isang teknikang nangangailangan ng napakaraming stamina at tinanong kung hindi ito magiging mahirap para sa kanya. Ngunit nilinaw ng matanda na hindi para sa kanya ito. Nais niyang si Sil ang turuan ng teknikang ito. Iminungkahi ni Hien na magsimula muna sa cultivation dahil masyado pang bata si Sil, ngunit sinabi ng matanda na hindi niya ito kailangan. Tumanggi ang dalaga, sinasabing kung masaktan si Sil, kasalanan niya iyon. Sinabi ng matanda na ayos lang iyon at tumayo, naglakad papunta sa isang puno. Nalilito, tinanong ni Hien kung ano ang ginagawa niya. Hindi siya sumagot. Sa halip, sinimulan niyang ituon ang kanyang chi at ginamit ang palm technique upang lumikha ng isang shockwave na lumaganap sa buong kagubatan. Namangha si Hien, ang ganitong atake ay dapat nakasira sa puno mula sa loob, ngunit wala man lang ni isang gasgas sa ibabaw nito. Napagtanto niya na ito ay isang momentum generation technique. Ipinaliwanag ni Genshin na ito ay ang Heaven and Earth Palm ng pamilya L, at kung ituturo ni Hien ang Cloud Step Technique kay Sil, ituturo naman niya ito sa kanya. Tinawag niya itong isang palitan ng martial arts at tinanong kung ano ang palagay niya sa alok na ito. Tinanong ni Hien kung maaari silang magsimula kinabukasan. Kinabukasan, sinimulan nila ang pagsasanay. Hindi sigurado si Hien, bagamat pareho ang pisikal na katangian ni Sil sa Sword Empress, paano maiintindihan ng isang 2 taong gulang ang mga prinsipyo ng martial arts. Mas mabagal ang progreso kaysa sa inaasahan niya, ngunit lumipas ang 1 buwan. Matapos panoorin ang mga demonstrasyon ni Hien, natutunan din ni Sil ang mga teknik ng pagpapalakas ng katawan. May likas siyang talento sa Cloud Step Technique, ngunit palagi siyang bumabagsak sa paglapag. Kailangang saluhin siya ni Hien sa bawat pagkakataong bumagsak siya. Minsan, muli siyang tumalon at nagpatuloy sa pagsasanay, hindi alintana ang sigaw ni Hien na ito ay delikado. Natapos ang sesyon ng pagsasanay, at pagod na pagod si Hien. Pinuri niya si Sil, dahilan upang ito'y labis na magmalaki. Hinaplos niya ang ulo ng bata at sinabing ginawa nito ang isang mahusay na trabaho. Dagdag pa niya, kahit sumikat si Sil balang araw, hindi niya dapat siyang kalimutan. Lumapit si Jeshan at sinabing kaunting pagsasanay na lang, at hindi na magiging problema ang paglapag ni Sil.
Ngunit humanga rin siya kay Hyun sa mahusay nitong pagtuturo. Napangiti si Hyun, na tila ipinagmamalaki ang sarili. Tuwang-tuwa ang matanda at pabirong sinabi na parang isang dakilang martial artist si Hyun na nagsanay ng isang hari. Ngunit sabi ni Hyun, iba ang ginagawa ni Sale kaysa sa kanyang teknik, parang siya mismo ang hangin. Sinabi ng matanda na mas mabuti iyon kaysa sa akusahang ninakaw niya ang teknik. Nagpasalamat siya kay Hyun sa kanyang pagsisikap at sinabing tapos na ang kanilang kasunduan. Ngunit sinabi ni Hyun na gusto pa niyang turuan si Sale ng isa pang bagay. Sinabi ni Jeshan na wala na siyang ibang teknik na mayaalok kapalit, maliban sa kanyang teknik sa sibat, na hindi may kukumpara sa mga teknik ni Hyun. Sa desperasyon, sinabi ni Hyun na gusto pa rin niyang turuan si Sale, kahit wala ng kapalit. Tinanong niya kung hindi ba siya abala, at sumagot siya ng hindi. Sinabi ng matanda na hindi naman mukhang ganoon, lalo na't dumating ang mga tulisan sa kanyang lupain at tinawag siya. Sumisigaw sila na ang Flying Tiger Fortress ay sumalakay sa kanilang teritoryo at ninakawan ang maraming inosenteng sibilyan. Galit na galit si Hinhi at sinabi niyang ang mga walang hiyang iyon ay hindi talaga nauunawaan ang kahulugan ng takot. Kung ganoon, tanong niya, ang mga tainga ba nila ay palamuti lang? Sinabi niya ito nang may matinding pagnanasa sa dugo, ngunit bigla siyang lumingon kay Sale na may mainit at maalagaing ngiti. Makikita ulit kita mamaya, sabi niya. Umalis si Hin kasama ang mga tulisan, at napansin ng matanda na hindi tugma ang kanyang mga salita at kilos. Tinanong ni Jeshan si Sale kung gusto niyang kumain, at agad itong sumagot, karne. Biniro siya ng matanda, sinabing baka mabalian siya ng likod sa pagbili ng karne para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niyang pato ang kakainin nila ngayong araw, kaya't napakunot-noo ang bata. Naalala niya ang unang beses na nakakita siya ng pato, tinanong niya noon kung ano ang mga iyon. Ipinaliwanag ng matanda na sila ay isang pares ng magkaibigang pato, at sinabi niyang sana lahat ng tao ay may kaibigan na tulad nila, mapagkakatiwalaan at mabait. Sinabi rin ni Jeshan na habang hindi pa lumalaki si Sale, dapat nilang alagaan ang isa't isa. Sumang-ayon ang bata, ngunit ngayon, naalala niya ang sandaling iyon at biglang napaluha. Tinanong siya ng matanda kung bakit siya umiiyak, at sinabi niyang naaawa siya sa mga pato. Tinanong niya kung hindi na ba nila kakainin ang pato, ngunit sumagot si Sale ng, hindi, mas gusto ko pa rin ang karne kaysa sa awa ko sa kanila. Samantala, sa kagubatan, mabilis na tumatakbo si Hinhi kasama ang mga tulisan. Tinanong niya kung saan nagpunta ang mga walang hiyang taga-Flying Tiger Fortress. Sumigaw ang lalaking may bandana na nakita nilang papunta sa kanilang direksyon. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at minura sila, handang umatake. Ngunit habang papalapit siya, narinig niyang sumisigaw ang mga kalaban ng, maawa kayo. Naguluhan siya, tumakbo ang mga tauhan ng Flying Tiger Fortress at lumagpas lang sa kanya nang hindi lumalaban. Ano bang nangyayari sa mga to? Tanong niya sa sarili. Sumigaw muli ang lalaking may bandana na may kung anong kakaibang bagay sa malapit. May isang lalaki na walang awang pinapatay ang iba. Nagtago ang dalawang tulisan at sinimulan nilang obserbahan ang nangyayari. At may isang bagay na nagpagimbal kay Hinhi, hindi siya makapaniwala. Ang taong iyon, isa siya sa apat na espada ng Wudang, ang Chivalrous Sword, si Jiang Hien. Magkapareho sila ng apelyido, posible kayang magkamag-anak sila. Sa isang ganap na ibang lugar, may isang lalaking pasiga na nagtanong kung bakit sila nakialam sa Wudang sect. Ang lalaking galit na galit at malakas na hinampas ang mesa ay si Wu Liang, ang pinuno ng Flying Tiger Fortress. Sinabi niyang dahil sa kanila, magiging target na sila ngayon ng sekta. Nakikipagtalo siya kay Pung Ho, na sinabing mas mabuting magtulungan na lang sila ngayong nasa iisang bangka na sila. Gusto nang umatake niyon, gusto niyang ipaghiganti ang kanyang mga tauhan, kahit pabuhay niya ang maging kapalit. Dumating si Hinhi at sinabing walang kwenta ang plano niya, lalo lang siyang malulugi sa laban. Matalim siyang tiningnan niyon, ngunit ipinaliwanag niya na ang nasa bundok ay isa sa pinakamalalakas na unang henerasyong disipulo ng Wudang sect. Bago pa niya maabot ang unrestrained mastery, na tanging enlightenment lang ang makakamit, isa na siyang top-tier martial master. At ang pagiging top-tier martial master, ang pinakamataas na antas na maaaring maabot sa martial arts.
Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Tinanong ni Yayang kung maghihintay na lang ba sila na matalo ng taong iyon. Ipinaliwanag ni Hyun-hee na may isang tao rin silang nasa parehong antas. Kinuha ni Pungho na maaaring ang matandang lalaki iyon, ngunit nag-aalinlangan siya kung tutulong ba ito sa kanila sa problemang ito. Sinabi ni Hyun-hee na ipinadala na niya si Sang-go upang hanapin ang matanda. Para sa mga hindi pamilyar, si Sang-go ay ang bandido na may pulang bandana na kilala na natin. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya tungkol sa bidang si Sage at iniisip kung kaya ba nitong lumaban sa ganoong kalakas na kalaban. Hanggat hindi nila alam kung tutulong ang matanda, wala silang magagawa laban sa mandirigmang iyon, dahil magiging isang ganap na pagpatay lamang ito. Biglang may narinig silang ingay mula sa labas ng bahay. Dumating na ang unang disipulo ng Wudang Sect. Nakabagsak na ang kahoy na barikada, at may espada siyang nakatutok sa leeg ng isang bandido. Galit niyang tinanong kung paano nagkaroon ng kaalaman ang mga simpleng bandido sa mga espada ng Wudang Sect. May isang sumigaw, sinasabing natutunan nila ito kay Hyun, kasabay ng pagsumpa sa kanya. Nang lumingon ang lalaki, agad niyang tinutok ang kanyang espada kay Yong. Napansin ng unang disipulo na siya ang pangalawang disipulo, at tinanong kung nasaan ang iba pang kasama niya. Sinabi ni Hyun na wala siyang maibibigay na paliwanag, at biglang sumigaw si Yaang, sinasabing kung ayaw ng lalaki na mapugutan siya ng ulo sa mismong sandaling iyon, mas mabuting ibaba na niya ang kanyang espada. Walang pakialam ang mandirigma at basta na lang itinapon ang kanyang espada sa lupa. Napansin ni Yayang na minamaliit siya ng disipulo ng Wudang, ngunit naisip niyang ayos lang ito dahil may pagkakataon siyang umatake. O iyon ang akala niya, dahil bago pa man lamapat sa lupa ang espada ng disipulo, nauna na itong umatake. Sa isang iglap, naputol ang laman ni Yayang at Hyun. Napasigaw sa sakit si Yaang habang napaatras palayo kay Hyun. Samantala, humarap ang unang disipulo kay Hyun at galit na tinanong kung bakit niya ito ginawa. Sinubukan niyang humingi ng tawad, ngunit lalo lang siyang nagpagalit sa lalaki. Para sa kanya, hindi kailanman matatanggap na isang miyembro ng Wudang Sect ang gumawa ng ganoong kasalanan. Sa matinding galit, malakas niyang sinampal si Hyun, sabay sabing mas mabuti pang pinili na lang niyang wakasan ang sarili niyang buhay kaysa ipamahagi ang kanilang sining ng pakikipaglaban sa mga bandido. Ipinahayag niya na dadalhin niya ito pabalik sa Wudang Sect para imbestigahan. Agad namang hinawakan ni Pungho ang braso ni Yong at sinabing wala na silang pagpipilian kundi harapin ang unang disipulo sa isang direktang laban. Sumigaw siya sa kanyang mga kasamahan na tumakas at magkahiwa-hiwalay upang hindi sila mapuksa ng sabay-sabay. Ipinaliwanag niya na kahit gaano kalakas ang teknik ng disipulo, hindi nito kayang patayin silang lahat kung magpapakalat sila. Ngumisi ang disipulo ng Wudang at may halong pangungutya niyang pinuri ang katapatan ni Pungho. Ngunit sa kanya inihayag ang kanyang tunay na balak, pagkatapos niyang pugutan ng ulo ang kanilang pinuno, hahabulin niya ang bawat bandido sa bundok na parang daga. Puputulan niya ang kanilang mga paa at kamay, at hahayaan silang gumapang bago niya tapakan at wakasan ang kanilang buhay. Napaka-brutal ng lalaking ito. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na espada ang lumitaw sa gitna ng pulutong. Naghahanda para sa laban, habang tiwala ang unang disipulo na walang bandido ang mabubuhay upang maglahad ng kwento. Samantala, sa bahay ng pangunahing tauhan, iniisip niya kung dapat ba siyang gumawa ng sabaw ng poto para kay Sil. Bagamat medyo nalungkot ang bata nang makita ang patay na poto sa harapan niya, hindi niya tinanggihan ang pagkain dahil sa huli, ito ay karne. Sinimulan niyang hanapin ang batong pang-apoy upang magpaningas ng apoy, dahil palagi niyang nakakalimutan kung saan niya ito inilalagay. Itinuro ni Sil ang pagan at sinabing may apoy doon. Nang tanungin siya kung paano, bigla siyang nagpakita ng kapangyarihan, lumilikha ng apoy mula sa wala gamit ang Truce Modifier Technique. Habang humihingi ng tawad si Sil sa poto, nakatulala ang matandang lalaki. Ipinapakita nito na nagawa ng bata ang isang teknikang karaniwang natutunan lamang ng mga ganap na martial master, at wala pang nagtuturo nito sa kanya.
Napuno ng galit si Jeshan, tila pinagpala ng langit ang pamilya Lu sa pamamagitan ng pagdating ng isang hinaharap na martial god. Sa labis na tuwa, pinuri niya ang maliit na bata, na masayang ipinagpatuloy ang pagkain ng kanyang tanghalian. Sa sandaling iyon, isang tinig ang narinig mula sa loob ng bahay, tinatawag ang pangunahing tauhan. Alam natin kung sino iyon, ngunit hindi niya pa alam. Sigaw ni Sango, nasa panganib sila. Isang napakalakas na martial artist mula sa udang sect ang dumating. Sinabi ng matandang lalaki na dumating na rin ang sandali na hindi maiiwasan. Lumuhad si Sango, nagmamakaawa na tulungan sila, dahil kung hindi, wala ni isang bandido ang makakaligtas sa susunod na araw. Sinabi ni Jeshan na hindi siya magdadalawang isip na isakripisyo ang kanyang buhay para tulungan sila, ngunit kailangan niyang protektahan si Seal. Sa sandaling iyon, sinabi ng maliit na bata na dapat niyang tulungan ang mga bandido, dahil ang mga tao ay dapat tumulong sa kanilang mga kaibigan habang sila ay nabubuhay, gaya ng mga pato na kanilang nahuli. Napukaw ang damdamin ng matanda sa alaala ng kanyang sinabi noon. Nakita niya ang nakangiting mukha ng kanyang apo habang kumakain ng hita ng pato, kaya agad niyang kinuha ang kanyang sibat at tumakbong kasama si Sango. Sinabi niya kay Seal na maaari siyang manatili sa bahay at kumain habang siya ay pupunta upang tulungan ang mga bandido. Sa labanan, patuloy pa ring tumatawa ang unang disipulo at tinanong si Pungho kung talagang iniisip nitong may matitira pang buhay na bandido. Sinabi niya na didismemberan niya silang lahat, Cap-Ocon, at saka tuluyang patayin. Sandali, inuulit ba niya ang sarili niya o ito ay isang flashback? Hindi, inuulit nga lang niya ang kanyang sinabi. Dagdag pa niya, ipapadama niya sa kanila na sila'y walang kwentang basura, saka muling binunot ang kanyang espada. Sumugod ang dalawang pinuno ng mga bandido, sumisigaw na ang mga taong bundok ay hindi basta-basta namamatay sa isang tapak lamang. Naniniwala silang ang unang susugod ang siyang mananalo sa laban. Ilang sandali pa, halos nasa leeg na ng unang disipulo ang mga espada ng mga bandido, ngunit madali niyang naiwasan ang kanilang mga atake. Sa isang galaw lang, napalipad niya ang dalawa palayo. Napakalakas ng lalaki, hindi niya man lang sineseryoso ang kanyang mga kalaban.